Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Osho. Taong 1967, Concepcion, Misamis Oriental. Matang nagliliwanag sa dilim. Matagal na panahon ang kumakalat ang tungkol sa alamat ng taong may ganitong mata. Sinasabing nagugat sila sa Concepcion mula sa isang pamilyang likas na ang pagiging mambabarang sa duguman at sa kaluluwa. Minsan na rin naging bantog ang angkan sa lugar na yan. Ngunit nang sumapit ang unang digmaang pandaigdigan, bigla na lamang silang naglaho na parang bula. Ang kwento rin tungkol sa kanila. Bibihirang tao na lamang ang may nalalaman. Sa totoo lang, walang makapagsabi kung papaano yun nangyari, basta dumating na lamang ang puntong nakalimutan na nila ito. Sa pagtungtong ng taong ito, 21 anyos na itong si Osho. Anak siya ng isang karpintero, kaya malimit silang maglakbay sa mga karatig lugar para magkumpuni ng mga bahay. Mano-mano lang ang kanilang trabaho noon. Literal na talentong puhunan para magkapera. Hanggat maaari, sinusubukan nilang bawasan ang bilang ng kanilang kasama dahil na rin sa hatian pagkatapos ng trabaho. Hindi naman sakim si Osho at ang kanyang ama. Ang sa kanila lang, magkaroon naman ng hustisya sa mga pagpapagal na ginagawa nila. Mabuti na lang, maunawaing tao naman ang mga kasama nila, kaya sa halip na magalit, gumagawa rin yun ng paraan para dumiskarte. Dahil sa ganoong kalakaran ng kanilang trabaho, di naman niya maipagkakaila na marami na silang sinasakripisyo para lamang makaraos sa pang-araw-araw. Aminado rin noon si Osho, hirap na hirap noon ang kanilang pamilya, kaya lahat ng hirap at pagtitiis ginagawa niya. Ni hindi na nga niya noon inisip na makakaalis pa siya sa ganoong sitwasyon. Tanggap naman ito ni Osho at kahit minsan wala siya noong pinagsisihan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, malapit na palang dumating ang araw na hindi niya inaasahang mangyayari. Umaga ng Biyernes noong umalis sila sa kanila, meron kasing nag-imbita sa kanilang matanda para magkumpuni ng bahay nito. Alam nilang mayaman ang matandang yon, buhat sa mga daladala nitong mamahaling gamit nang bumisita yon sa kanilang lugar. Kapansin-pansin dito ang mga tauhan nito na animoy may malalim na karanasan sa iba't ibang uri ng kumbate. Isipin nyo na lang, bukod sa ganda ng hubog ng pangangatawa ng mga ito, napaka-alerto rin ito. Tipong sa kasagsagan ng kanilang pag-uusap, kapansin-pansin ang pag-ikot ng paningin nito sa buong paligid. Di rin yung ganong gumagalaw, na parang isa ito sa kanilang mga pamamaraan para masiguro ang seguridad ng matanda. Dahil sa mga nasilayan nila noon, kaya na may maaga palang lumuwas na sila. Nataon ding wala sa kanila noong sumama dahil sa nagkaroon din ng kanya-kanyang trabaho ang mga taong isinasama nila. Bagaman alam nilang mahirap ang kanilang gagawin, hindi na sila nagdalawang isip na yon ay tanggapin. Sa isip-isip ng tatay niya, mas pabor nga yun sa kanila dahil masusolo nila ang kanilang kita. Kampante rin naman yun sa kanyang kakayahan, lalo pat subok na rin ito ang kanyang tibay, buhat sa 4 na taon nilang karanasan sa pagpapanday. Sa pagdating naman nila sa Karatig Bayan, agad naman silang sinalubong ng mga tauhan nitong kanina pang nagbabantay sa pagdating nila. Paglapit naman ng mga ito, tahimik lang naman sila roong sumunod, alinsunod sa kanilang mga napag-usapan. Ilang minuto ang lumipas mula sa bukana ng bayan, pinasok nila ang isang malaking tahanan na nasa sentro nito. Pagsilay naman nila rito, di naman nila maiwasang magulat sa kadahilanang kung titingnan ng bahay na yon
Wala ka raong makikitang dapat na ayusin. Maliban kasi sa bago ang mga kahoy, likas ding matitibay ang mga ito. Ayon nga sa kanyang ama, kahit abutin ng 1 siglo ang bahay na yon, hindi ito masisira. Pag-upo naman nila sa sala, agad naman silang binigyan ng inumin at makakain ng mga katulong ng pamilyang naninirahan doon. Hindi naglaon, lumabas na rin ang matanda sa isang silid na may daladalang tungkod. Kagaya ng una nila yung makita, napaka-elegante pa rin itong tingnan. Ayon nga kay Osho, aakalain mong hari ang matandang yon sa isang palasyo, base na rin sa pamamaraan ng pananamit at kilos nito. Pagharap naman ito sa kanila, hindi naman yon nagdalawang isip na ilahad ang tungkol sa gagawin nilang trabaho. Baka isipin ninyo, itong bahay na to nga ayusin ninyo. Unahan ko lang kayo. Hindi ito. May asyenda ako ilang milya ang layo sa labas ng bayan. Yon ang gusto kong ipaayos sa inyo, buhat sa may katandaan na ito. Sa totoo lang, hindi ko akalain kayong dalawa lang ang magtatrabaho. Nako, malaki ang bahay na yon. Kaya tatanungin ko na muna kayo kung kaya nyo ba yung ayusin. Huwag niyong isipin ang araw. Hindi naman tayo nagmamadali. Basta kung ano na pagkasunduan, gusto kong yon ang sundin natin. Kung nais niyong kayong dalawa lang, panindigan niyo yan. Kasabay ng pagwika nito, ay ang pag-abot naman ito sa kanila ng isang kayumangging papel kung saan nakasaad ang kontrata. Pagsilay naman doon ng kanyang ama, agad naman yung nilagdaan, buhat sa laki ng perang nakalagay doon na magiging kabayaran sa kanila sa oras na magawa nilang maayos ang kanilang trabaho. Matapos naman ang kanilang pagkakasundo, agad naman yung kinuha ng matanda, sabay bigay sa isa sa mga katulong nito. Bale, inabot pa sila ng tanghali sa lugar na yon, buhat sa dami ng dinalang gamit ng matanda patungo sa hasyenda. Upang mas mapadali naman ang kanilang pagpunta, pinili nilang sumakay sa kabayo na may mga karo. Unang beses makasakay ni Osho sa ganoong kagarang sasakyan, kaya abot langit naman ang kanyang tuwa habang pinagmamasdan ang kanilang pag-usad. Pagtungtong naman ng hapon, narating na nga nila ang isang malawak na hasyenda na tanging iisang mansyon na lamang sa pinakagitna nito ang nakatayo. Bagaman maraming trabahador doon ang matanda, hindi naman nila maipagkakaila ang kakaiba sa mga taong yon. Bukod kasi sa hindi yun nagsasalita, tuloy-tuloy lang din ang mga ito sa pagtatrabaho habang nakasilay sa karo ng kanilang amo. Maya-maya pa, nang marating na nila ang kinaroroonan ng mansyon, agad namang tumambad sa kanila ang isang napakalumang tahanan. Napakalaki ng bahay na yon at base sa kanilang obserbasyon, hindi lang isang pamilya ang nanirahan doon. Sa pagpasok naman nila sa loob, tumambad sa kanila ang mga gamit na maraming alikabok. Bawat muebles din kanilang nadatnan sa paligid, may mga nakalagay na telang puti upang mapreserba ang ganda nito. Habang umiikot sila sa lugar na yon, nabanggit sa kanila ng matanda na lahat ng gamit sa loob ng mansyon, pawang mga antigo. Kinakailangan nilang mag-ingat sa kanilang trabaho upang hindi nila masira ang alinman sa mga ito. Mariin din sila nitong binalaan. Obligado silang sumunod sa alituntunin nito kung nais nilang maipagpatuloy ang kanilang mga napag-usapan. Pagkatapos ng kanilang pag-iikot, itinuro na nito ang mga parte ng hagdan na may sira. May mga parte rin ng bubong ang meron ng malalaking butas, kaya sa isip-isip noon ng tatay niya, di talaga nila ito kakayanin ng silang dalawa lang. Maya-maya pa, bago pa man sila lumabas, dinala sila ng matanda sa isang nakasaradong pinto sa unang palapag.
Paglapit naman nila rito, agad naman nilang napansin ang mga katagang Latin na nakasulat sa itaas ng dingding. Siyempre, di naman yun naunawaan ni Osho, gawa ng masyado pa siyang bata para matuto ng ibang lengguwahe. Ang napansin niya lang sa pintong yon ay ang napakalumang kahoy na ginamit niya para rito. Hindi niya mawari kung para saan yon, gawa ng kung titingnan, wala naman doong matatagusan papalabas. Hindi naman maaaring papuntang kusina ang pinto dahil sa bungad pa lamang ng bahay, napansin na niya kung saang direksyon ng daan patungong kusina. Sa kasagsagan naman ng pagsasalita ng matanda, paulit-ulit nitong sinasabi sa kanila na kahit anong mangyari, wag na wag nilang pasukin ang lugar na yon. Bagaman kasi matibay ang kandado, may mga pagkakataong nabubuksan ito ng mga espesyal na tao. Lubos siyang ikinakabahala ng matanda, kaya normal na para dito na ipagtapat sa mga baguhan ng pintong yon upang hindi na yon mag-isip pa ng kung ano. Mariin din itong inilahad. Ilang henerasyon na ang dumaan sa kanilang pamilya na siyang nakatalaga para roon ay magbantay. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, agad naman sila nitong isinama sa labas. Di kalayuan sa mansyon, sa likod ng isang masukal na kakahuyan, may nasipat silang mga bahay na pawang tirahan ng mga trabahador nito. Doon na kasi yun nanatili dahil sa layo rin ng hasyenda sa bayan. Ayon pa kay Osho, kalimitan sa trabaho ng mga ito ay ang paggawa ng walis at pagtatanim ng mga kamote na kanila namang isinasaod tuwing anihan. Hindi gaano kalakihan ang kinikita nila sa hasyenda, pero ayon sa matanda, sapat na umano yan para mabayaran ang sahod ng mga tauhan niya. Dagdag pa nito na hindi lang yon ang negosyo nila, kaya parang baliwala lang yun sa kanya. Iisang rason lang din kung bakit nilalagyan ito ng mga tao ang hasyenda, at yun ay walang iba kundi ang mapanatiling buhay ang presensyang umiikot sa mansyon. Matapos naman yung mailahad ng matanda sa kanila, hindi na rin yun nagdalawang isip na magpaalam. Sila Osho naman, pumanik na sa kanilang matutuluyan, gawa ng nagpasya silang magpahinga na muna para sa susunod na araw may sapat silang lakas sa kanilang trabaho. Sa pagsapit naman ng gabi, matapos ang kanilang hapunan, di naman mawala sa kanyang isip ang tungkol sa pintong ipinakita sa kanila ng matandang yon. Tuwing ipinipikit din niya ang kanyang mga mata, muling nanunumbalik sa kanya ang mga katagang minsan niya roong nakita. Dahil dito, agad naman siyang lumingon sa kinaroroonan ng tatay niya para itanong ang tungkol dito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung umupo sa higaan nito, sabay bulong sa kanya ng, Hindi ko rin alam kung para saan yan. Pero kung hindi ako nagkakamali, Latin ang mga katagang nakasulat sa itaas ng pinto na nangangahulugang sagradong kulungan. Kinalabutan ako kanina, anak, pero hindi ko yun pinahalata. Basta, gawin na lang natin ang trabaho natin para makauwi tayo ng masaya. Yun naman talaga ang pinunta natin dito, hindi ba? Nang marinig naman yun ni Osho, tumangulang naman siya. Lumipas ang gabing yon, nagpatuloy ang kanilang trabaho sa mansyon. Kahit papaano, naging magaan naman ang lahat, dala na rin ang pagtulong ng iilan sa trabahador ng matanda. Sa paglipas pa ng mga araw, inakala talaga nilang lamang sila sa trabahong yon, pero habang tumatagal, may mga napapansin silang sigaw at alulong tuwing gabi. Paminsan-minsan, bigla-bigla na lamang silang nagigising, buhat sa iyak na kanilang naririnig. Nang mapagtanto naman yun ni Osho, unti-unti namang binalot ng matinding takot ang kanyang katawan. Hindi niya mawari pero ang lugar na yon parang may nangyayaring hindi kaaya-aya.
Dala naman ng kanyang kuryosidad, doon na siya nagsimulang mag-obserba at sa loob lamang ng 1 linggo, nakita niya ang mga nilalang na may mga nagliliwanag na mga mata tuwing sumasapit ang kadiliman. Sa puntong yon, alam niya sa kanyang sarili na ang mga matang kanyang nakita walang iba kundi sa mga trabahador ng matanda. Isang umaga, habang nag-aayos sila ng hagdan, nagdesisyon naman ang tatay niya na wag na munang patulungin ang mga trabahador nito. Medyo nahihiya na rin kasi yon kahit papaano, lalo pat tumutulong ang mga ito ng walang bayad. Dahil sa naging pasya nito, nataon naman silang 2 lang noon ang kasalukuyang nagtatrabaho sa loob ng mansyon. Ilang oras pa ang dumaan nang marating naman nila ang ikaunang hagdan. Doon na unti-unting bumungad sa kanya ang lumang pinto. Ayon kay Osho, sinubukan niyang iiwas doon ang kanyang paningin, pero habang tumatagal tila bang nakakarinig na siya roon ng iba't ibang uri ng tunog. Minsan may mga kumakatok, sumisitsit at kung ano-ano pang ingay na hindi pangkaraniwan para sa kanya. Hindi naglaon nang hindi na niya maatim ang pangyayaring yon. Doon na niya ito binanggit sa tatay niya. Siyempre, ang una nitong sinabi, ituon niya lang ang kanyang atensyon sa trabaho. Ginawa naman niya ito, pero hindi niya talaga maiwasan ng matinding tensyon na nagtutulak sa kanya para buksan ang pinto. Pagkaraan pa ng ilang oras, nang mataong umalis ang kanyang ama, agad naman siyang lumapit dito kasabay ng dahan-dahan niyang paghawak sa busol nitong gawa sa lumang bakal. Paglapat naman doon ng kanyang kamay, laking gulat na lamang niya nang bigla itong bumukas. Habang lumalangit-ngit ang tunog ng pinto, unti-unti naman niyang nasisipat ang napakadilim na loob nito. Maya-maya pa, nang mabuksan niya na yon ng tuluyan, tumambad sa kanya ang isang malawak na pasilyo papailalim. Unti-unti na ring nagsindihan ang mga sulong nasa dingding nito, dahilan para maglakas loob siyang tahakin ito. Pagpasok naman niya sa loob ng pinto, bigla naman yung sumarado. Malakas ang pagkakahampas ng pintuan, kaya kahit anong gawin niya, hindi niya na ito mabuksan. Dahil sa pangyayari, iisang bagay na lamang naisip ni Osho at yon ay walang iba kundi ang magpatuloy. Mahaba ang pasilyo, kaya halos hindi na niya mawari kung ilang metro na ang kanyang nilakbay. Habang tumatagal, unti-unti na ring bumibilis ang kanyang paghinga, buhat sa pagnipis ng hangin sa kanyang kinaroroonan. Ayon sa kanya, halo-halo na noon ang kanyang mga nararamdaman. Wala rin siyang ideya kung ano ang kanyang madadatnan sa ilalim, pero paulit-ulit na sinasabi ng kanyang kutob, magpatuloy lang siya. Kalahating oras pa ang dumaan. Muli siyang nakasilay ng isang pinto. Ngunit sa pagkakataong yon, may mga rehas na ito ng bakal na parabang sinadya upang hindi talaga ito mabuksan. Ang kaso lang, paghawak doon ni Osho, bigla na lamang naging buhangin ng bakal na inakala naman niyang dahil na sa tanda nito. Matapos naman niya yung masilayan, doon na niya binuksan ang lumang pinto kung saan tumambad naman sa kanya ang isang mataas na hawla na kakasya lamang ang isang tao. Sa loob ng hawlang yon, may nasipat siyang kalansay ng matanda na nakatayo. May suot-suot yung gintong singsing, tapos sa ilalim nito may nakita siyang kwintas na may palawit na krus. Agaw pansin din ng isang maliit na libro na kagat-kagat nito. Matapos naman yung masilayan ni Osho, sa hindi malamang dahilan, nagdesisyon siyang kunin ng lahat ng pagmamay-ari ng kalansay na yon. Ang inisip niya kasi, may halaga ito, kaya dadalhin niya yun upang maipakita ito sa kanyang ama. Subalit, paglapat naman ng kanyang palad sa kukunin niyang kwintas,
bigla naman siyang nakaramdam ng matinding init na agad namang bumalot sa buo niyang katawan. Ang init na yon ang naging daan upang masilayan niya ang nakaraang buhay ng kalansay na nakatayo sa kanyang harapan. Base sa mga pangitaing nasipat ni Osho, isang dibinong babaylan ang kalansay na nakakulong sa hawlang yon. Mortal itong kaaway ng mga nilalang na may nagliliwanag na mga mata. At sa loob ng 5 dekada, walang patid ang naging paglalaban nila. Sa katunayan, talo ng babaylan ang angka ng kanilang mga kalaban. Kaso lang napilitan niyong isuko ang sarili nitong katawan at buhay dahil nalagay sa mapanganib na sitwasyon ang anak at asawa nito. Sa kagustuhan ng dibino na mailigtas ang kanyang mag-ina, gumawa siya ng pakikipagkasundo sa mga kalaban niya. Kapalit ng kanyang buhay ay ang buhay ng kanyang asawa at anak. Maliban din sa ganong nais, wala na rin siyang hangad pang gawin ng mga ito, lalo pat hindi naman niya yun masusubaybayan buhat sa pag-alay nga niya ng sarili niya. Nang marinig naman ito ng kabilang panig, di naman yun tumutol. May paninindigan ng pinuno ng mga nilalang na yan, kung kaya't kampante ang dibino na mawala sa mundo. Dagdag pa ni Osho, ang pinagmula ng sigalot ng 2 panig ay yung walang patid na pagpatay ng mga ito sa mga inosenteng tao. May pagkakahawig kasi sa aswang ang mga nilalang na yan. Ang pinagkaiba lang, mataas ang antas ng saklaw ng kapangyarihan ng mga ito. Sa pamamagitan kasi ng kanilang mga matang nagliliwanag na parang buwan tuwing gabi, may kakayahan silang tumawag ng maharlikang engkantong napapanig sa kaliwa. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon sila ng karagdagang kapangyarihan kapalit ng walang hanggang pagkatakam sa karne ng mga ordinaryong tao. Dahil sa ganoong sitwasyon, maingat itong ginagamit ng mga nilalang, pero nung nakalaban na nito ang dibino, wala silang mapagpipilian kundi gamitin ito. Dala ng matinding gutom na kapalit ng kakayahang yon, marami sa mga ito ang namatay sa loob lamang ng 1 araw. Hindi pinsala sa pakikipaglaban ang nagwakas sa kanilang buhay, bagkus ang matinding pagkagutom na bumalot sa kanilang katawan. Sa bingit naman ng pagkalipol ng kanilang angkan, matagumpay nilang naisakatuparan ang kanilang binabalak. Nang maikulong na rin nila ang bangkay ng dibino, doon na sila naging maingat. Sa kagustuhan ng mga itong maitago ang kanilang pagkakakilanlan, itinaon nila yon sa unang digmaan. Lahat ng may alam ukol sa kanila, kanilang pinaslang at kinain. Matapos nilang maubos ang mga ito, doon na sila pasimpleng nanirahan sa bayang yon. Napag-alaman din ni Osho na ang matandang nagpagawa sa kanila ng bahay ang kasalukuyang pinuno at ang bantay sa bangkay ng dibino. Matapos naman niyang malaman ng tungkol dito, sa isang iglap bigla niyang naramdaman ang pag-iba ng sitwasyong kinakaharap nila. Dala naman ng matinding pagkabahala, agad naman niyang iniwan ang lugar na yon sa kabila ng mga salapi at gintong kanyang nasilayan. Pagdating naman niya sa itaas, agad naman niyang nabuksan ang pinto, kung kaya't dali-dali naman siyang pumanhik sa kinaroroonan ng kanyang ama. Paglapit naman niya rito, agad naman siya nitong tinanong kung saan siya pumunta. Yun nga lang, dala ng takot niya, bigo niyang mailahad ang tungkol sa pinagdaanan niya. Matapos ang kanilang pagtatrabaho, agad naman silang lumabas ng mansyon. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang pagmamasid sa mga taong kasalukuyang nagtatrabaho sa paligid. Yung iilan sa mga itong tumulong sa kanila, napansin naman niyang parang pinangingilaga na sila. Katunayan, sinusubukan pa yung kausapin ng kanyang ama,
pero hindi yun nakinig. Sa halip, mabilis na naglakad ang mga ito papalayo na para bang wala man lang nakita o narinig. Dahil dito, pinili na lamang nilang bumalik sa kubo para magpahinga. Inaasahan na rin kasi noon ng kanyang ama, isang araw na lamang ang kinakailangan nilang gugulin para matapos ang proyekto nila. Sa pagsapit naman ng gabi, habang payapang nagpapahinga ang tatay niya, hindi naman magkamayaw itong si Osyo sa pagsilay niya sa buong lugar. Ayon sa kanya, magmula noong binalot ng kadiliman ang buong paligid, ramdam niyang hindi na sila ligtas doon. Dahil sa ganoong sitwasyon, pinili niyang maging mapagmasid sa halip na magpahinga. Inaasahan niya kasing natunugan na ng mga ito ang kanyang ginawa. Pagpatak naman ng 10:00 ng gabi, di nga siya nagkamali. Habang nakasiwang kasi siya noon sa dingding, kitang-kita niya ang iilan sa mga ito na pumapalibot sa bahay na kinaroroonan nila. Sa puntong yon, iisang bagay na lang din ang pumasok sa kanyang isipan at yun ay ang gamitin ang mga gamit nung sinaunang babaylan. Naniniwala kasi siyang makakatulong yun sa kanila para makatakas sa lugar. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsuot naman niya ng kwintas, agad namang nagising ang tatay niya dahil sa malalakas na sigaw at alulong na naririnig nila. Alam nilang hindi pangkaraniwan ang mga nilalang na pinagmulan nito, kaya dali-dali naman silang sumilip sa labas at doon na nga nila nasilayan ang mga taong may nagliliwanag na mga mata. Tao pa rin naman ang itsura nito. Yun nga lang, wala na yung mga saplot. Kumintab na rin ang hustong kanilang mga balat at nagkaroon na sila ng matatalas na mga kuko. Panay na rin ang pag-aangil ng mga nilalang na yon na para bang meron itong pinaghahandaan. Dahil dito, agad naman niyang inabisuhan ng tatay niya na iligpit na ang mga dadalhin nilang gamit. Habang abalang-abala naman yon sa pagliligpit, dahan-dahan naman niyang binuklat ang bawat pahina ng librong kanyang nakuha. Dahil sa wala namang kaide-ideya itong si Osyo sa mga katagang nilalaman nito, pinabasa niya yon sa tatay niya. Sa maniwala man kayo o hindi, 3 buhay na salita pa lamang ang nasambit ng kanyang ama. Lahat ng nilalang na nakapaligid sa kanila, bigla na lamang nagsipulasan. Sa sobrang lakas din ng mga katagang yon, may mangilan-ngilan sa mga ito ang sumubasob sa lupa. Pilit pa rin itong lumalayo pero kalaunay naagnas na rin ang buo nitong katawan. Dahil sa pangyayaring yon, ito naman ang naging hudyat nila para tumakas. Di na nila inisip ang magiging bayad sa kanilang trabaho, gawa ng naunawaan na nila ang sitwasyong kanilang kinakaharap. Pagtahak naman nila ng daan, wala naman silang nakitang sumusunod. Paano ba naman kasi, habang naglalakad panay ang pagbasa ng tatay niya ng Latin na mula sa librong ipinahiram niya rito. Dahil sa ginawa nito, nakarating sila sa kanila nang wala man lang kinakaharap na kahit isang laman lupa. Magmula noon, inilahad ng tatay niya sa kanya na kailangan nilang maghanda. Akala kasi nila, babalikan sila ng mga ito, pero paglipas ng ilang araw, wala itong naging paramdam. Bago rin matapos ang linggong yon, may nakarating sa kanilang sobre na naglalaman ng liham at salapi. Mula yon sa matandang kanilang napagtrabahuhan, kaya na may dali-dali yung binasa ng kanyang ama. Nakasaad sa liham na yon, kalahati lang ang kanilang makukuhang bayad dahil sa hindi sila tumupad sa usapan. Mariin din sila nitong binalaan. Siguraduhin lang nilang mananatiling sikreto ang tungkol sa pag-iral ng mga ito. Bilang ganti, hahayaan naman ito ang kanilang pamilya. Nang mabasa naman yon ng kanyang ama,
kahit papaano nakahinga ito ng maluwag. Sa pagdaan pa ng mga taon, tanging pamilya lang nila noon ang nakakaalam sa lihim ng angkan na may mga matang nagliliwanag sa dilim. Okay. Opinyon ko sa kwento. Solido tong kwento na to, no? Pero alam nyo, mas solid to kung yung kwento ng babaylan. Di ba? Kasi doon natin malalaman kung gaano katindi yung babaylan na humarap sa kanila, tsaka kung ano-ano yung mga gamit nun. Di ba? So ako, okay naman, napakaganda naman ng kwento nila Osho, tsaka sobrang nakakakilabot. Tsaka dito rin natin malalaman na si Osho isa dun sa mga sinasabi nilang piling tao. Kasi sabi nung matanda, mabubuksan lang yung pintong yon nung hawak-hawak niyang susi tsaka nung mga piling tao. 'Di ba? So itong si Osho, meron tong tinatagong kakayahan. Siguro hindi na lang din sinabi rito kung ano yon, pero ako sa tingin ko, hindi mo mapapagana yung gamit ng babaylan na yon ng ganung kabilis kung wala kang tinatagang espesyal na dugo sa katawan mo. So ako, para sa akin, itong si Osho, itong buong pamilya ni Osho, meron tong abilidad na hindi na lang sinama rito sa kwento natin. 'Di ba? Pero yun nga, overall, masasabi ko sa kwento na to, sobrang hiwaga at saka nakakatakot yung lahi ng mga to kung sakaling umiiral pa rin sila. Kasi nga, isipin niyo, nakatalo sila na babaylan, pero hindi naman sobrang talo kasi inisip ng babaylan yung pamilya niya. 'Di ba? Pero kung walang ganon, malamang kayang-kayang simutin to ng babaylan. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.